Hallelujah, 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 Hallelujah. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpala ang tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, nakita natin si Jesus o nakita ni Jesus ang napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. Kaya naman, anong ginawa niya? Umakyat siya sa bundok, naupo, at sinimulang turuan ang kaniyang mga tagasunod at alagad. Ang tagpong ito ay pamilyar sa atin. Tuwing may pagdiriwang o prosesyon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, milyong-milyong tao rin ang dumaragsa
nagtutulakan, nagnanais umakyat, hindi sa bundok, kung hindi sa andas, makahawak lang sa kanya, makasulyap lang sa kaniyang mukha, at makasama sa kaniyang paglakad. Ngunit ano nga ba ang tinuturo ni Jesus sa ibabaw ng bundok? Ipinahayag niya ang tinatawag nating Beatitudes o ang mga mapapalad. Sa wikang Ingles, ang salitang blessed o mapalad ay nangangahulugang ding happy o maligaya. Dito kung inyong mapapansin, binaliktad ni Jesus Nazareno ang pamantayan ng mundo. Para sa mundo, maligaya ang mayayaman, ang makapangyarihan, ang mga sikat, at walang mga problema. Ngunit para kay Jesus Nazareno, ang tunay na mapapalad, ang tunay na maligaya ay ang mga nagdurusa, ang mga mapagkumbaba, ang mga may happy sa buhay. Kung pakikinggan nating mabuti ang mga katangiang ito, makikita natin ito mismo ang larawan ng isang tapat na deboto. Suriin natin ang ilang winika ni Jesus at tingnan natin kung paano ito sumasalamin sa ating debosyon. Mapapalad ang mga may mababang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Sino ba ang mga deboto ni Jesus Nazareno? Di ba't sila yung mga taong walang maipagmamalaki sa harap ng Diyos, nakayapak, nakayuko, lumuluha, at umaamin na sila ay makasalanan at nangangailangan ng kaniyang awa. Ang pagpapakumbabang ito ang nagbubukas sa pintuan ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Marami sa atin pumupunta sa Quiapo o sa ating mga parokya, dala-dala ang mabibigat na hapis sa puso. Problema sa pamilya, sakit na walang kagalingan, o kakulangan sa pera. Hindi natin ikinahihiya ang umiyak sa paanan ng Nazareno. At alam nating lahat, sa tuwing tinitignan natin ang kanyang mukha ng may pasa at sugat, nakakahanap tayo ng kakaibang lakas at pag-asa, sapagkat ang ating mga pighati at hapis pinapalitan ni Jesus Nazareno ng yakap ng pag-asa at pagmamahal. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan. Mapalad ang mga mapagpatawad. Ang pagiging deboto, hindi lang masusukat sa galing ng kaniyang paghila sa lubid o pagpasa ng andas. Ang tunay na pagkapit sa Nazareno ay ang pagkabuhay na mamuhay ng tama. Uulitin ko po, mga kapatid kay Kristo, sapagkat ito'y napakahalaga. Ang tunay na pagkapit sa Nazareno ay ang pagkabuhay na mabuhay ng tama. Kung paanong pinatawad tayo ni Jesus Nazareno, kung paanong pinatawad din niya ang mga nagpako sa kanya, ang tunay na deboto, tinatawag ding maging mapagpatawad sa mga nagkasala sa kanya. Ang tunay na deboto ng Nazareno, pagkatapos ng prosesyon, pagkatapos ng misa, at pag-uwi sa sariling tahanan, dapat laging
handang magpatawad, masigla at puno ng pag-asa, sapagkat dala-dala natin ang lakas at inspirasyon na tinatanggap natin dito sa simbahan ng Quiapo, pagbalik sa ating pamilya at komunidad. Ipakita natin ang pagiging mapalad sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama, ina, anak, bahagi ng komunidad at mamamayang Pilipino. Ipakita natin ang pagiging tapat na deboto sa pamamagitan ng pag-aabot ng kamay sa ating kapwa na mas mabigat ang krus na pinapasan sa buhay. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, hilingin natin kay Jesus Nazareno na patuloy niyang patatagin ang ating pananampalataya, na ang bawat sakripisyo natin ay hindi maging ritual lamang, kung hindi maging paraan upang matularan natin siya na nagtiis ng hirap dahil sa pag-ibig, upang tayong lahat ay maging mapalad sa kaharian dito sa lupa at higit sa lahat sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.